Hello po mga kapatid, nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng aking devotion. Dito nga po pa rin sa Mateo, pero chapter 24 na po ang aking isi-share sa inyo. Chapter 24, verse 1 hanggang 51 po ang aking isi-share po sa inyo ngayong araw na to. Pero kagaya ng dati mga kapatid, tayo po ulit ay mananalangin. Samahan niyo po ako mga kapatid, magsiyoko po tayo. Yes, Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, nagpapasalamat na naman muli kami, Lord, sa araw na to dahil, Lord, makakarinig na naman kami ng iyong mga salita, makakapagbasa at makakapag-aral, O God. Lord, samahan muli kami, Lord, sa aming pag-aaral ngayon. Lord, turuan mo po ako, gabayan, upang puro salita mo lamang, Lord, ang lumabas sa aking bibig. Inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ngayon, O Diyos. Salamat pong muli, Lord. Lord, muli, pinupuri ka namin at pinasasalamatan, sinasamba, O God, at dinadakila. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo, lahat tayo mga kapatid ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po mga kapatid, hello po sa lahat at doon po sa mga bago sa aking channel ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, paki-like niyo po and share yung aking mga videos at mag-comment po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-click din ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload ko pa sa mga susunod na araw po. Salamat mga kapatid. Ang aking sharing nga po, ulitin ko lang dito sa Mateo chapter 24 na po, verse 1 hanggang 51. So mga kapatid, mag-umpisa na po tayo. Sabi sa verse 1, may pamagat po itong tungkol sa pagwasak ng templo. Sabi po dito mga kapatid, lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nung lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala niyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay iguguho, mga kapatid, no? Talinghaga na naman yung kanyang sinasabi, mga kapatid, no? Ulitin ko lang, lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala niyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay guguho, magkakapatong po, di ba? Mga bato noon, ganyan, ang mga gusali, di ba mga kapatid? Wala na raw matitira yan o matitirang bato sa kapwa bato, no? Malalim po mga kapatid. Sabi po dito sa verse 3 hanggang verse 14 na po ito at may pamagat po itong mga kahirapan at pag-uusig na darating, no? Pakinggan po natin ito mga kapatid. Ulitin ko lang, mga kahirapan at pag-uusig na darating. Noon si Jesus ay nasa bundok ng mga olibo. Habang siya ay nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito ng katapusan ng mundo? Ano ang magiging palatandaan ng muling pagparito ng ating Panginoon Kristo? Yung katapusan ng mundo. Sumagot si Jesus, Mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni numan. No, yun ang una niyang sinabi. Yun ang sagot niya sa mga alagad na nagtanong kung kailan muli ang kanyang pagparito at kailan yung sinasabing
ah, katapusan ng mundo. Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw," mga kapatid, no? No, habang wala pa ang ating Panginoon sa Kristo, ay marami daw paparito, maraming darating, maraming lalabas na magpapanggap, no? Na sasabihin, "Ako ang Kristo." At marami daw maliligaw, maraming sasama, maraming maniniwala, mga kapatid. Kaya po sabi ng ating Panginoon sa Kristo, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayong lahat. Makakarinig kayo ng mga labanan at magkakabila ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. No? Pakinggan niyo mga kapatid, mangyayari daw yan labanan sa bawat bansa, mga kaguluhan. Ngunit hindi pa raw yun, mga kapatid, ang katapusan ng mundo. Amen. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Yun daw ay pasimula pa lamang, mga kapatid. Yung mga kaguluhan na yun, laban-laban sa bawat bansa at kaharian. Sabi pa rito, magkakaroon ng taggutom at lilindol, mga kapatid. Taggutom at lilindol, ngunit pasimula pa lang iyan, sabi ng ating Panginoon Kristo. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Sa mga panahong iyon, kapopuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Dahil sa kaguluhan na yun na mangyayari, mga kapatid, taggutom na mangyayari, maraming tatalikod sa pananampalataya at maraming papahirapan at isasakdal sa pagsunod, sa paglilingkod sa ating Diyos, sa ating Panginoong Kristo. At dahil dito marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Maraming lalabas, mga kapatid, na propeta. Sasabihin na sila ay propeta. Magpapanggap sila, mga kapatid. Ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. No? Ang kasamaan ay lalaganap sa daigdig at ang pag-iibigan ay lalamig. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya tayo ay manatili hanggang wakas sa ating pananampalataya, sa ating pagtitiwala sa ating Diyos, sa ating pagmamahal, sa ating paglilingkod. Magpatuloy tayo na magbasa, makinig ng salita ng ating Diyos. At sabi ng ating Panginoon Kristo, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Maliligtas, mga kapatid, ang mananatili hanggang wakas. Ipaparangal sa buong mundo, sabi po rito, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghari ng Diyos, upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. No? Kailangan mahayag ang salita ng ating Diyos sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa, sa buong daigdig, mga kapatid. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. No? Pero napakarami pa rin, mga kapatid, na hindi pa lubusang nakakakilala sa ating Diyos.
hindi pa nakakaalam ng salita ng ating Diyos, no? Hindi pa ito nakakarating kung saan-saan. Marami pa. At marami ring nakinig at tumalikod. Marami ring nakinig pero binaliwala. O marami ring tumanggap, ngunit tumalikod, mga kapatid. Binaliwala. Yun po ang nangyayari. At hindi pa lahat nakakaalam ng totoong salita ng ating Diyos, na yung kanyang mga kamanghamanghang ginawa, yung pagparito ng ating Panginoon sa Kristo. At marami pa rin, mga kapatid, na hindi tumanggap sa ating Panginoon sa Kristo, na siya ay namatay para sa atin at muling nabuhay para din sa kaligtasan ng lahat ng tao. Amen. Verse 15, mga kapatid, may pamagat po itong ang kasuklam na kalapastanganan. No, verse 15 hanggang 28, mga kapatid. Verse 15, unawain ninyo itong mabuti. Kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastanganan tumutukoy sa propeta, sabi dito, ulitin ko lang, mga kapatid, unawain ninyo itong mabuti. Kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang kumuha ng kahit ano sa loob ng bahay, no? Paalala po ito. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Huwag nang babalik. Huwag nang uuwi kung nasan man doon na lang, Sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga, sapagkat sa panahong iyon ang mga tao'y magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan, mga kapatid. Hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Sa katunayan, kung hindi paiikliin ng Diyos ang panahong iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, paiikliin ang panahong iyon, no? Ulitin ko lang. Sabi dito, verse 22, mga kapatid. Sa katunayan, kung hindi paiikliin ng Diyos ang panahong iyon, walang taong maliligtas, no? Kung hindi paiikliin ng Diyos ang panahong iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, paiikliin ang panahong iyon. Alang-alang sa mga hinirang, sa mga pinili ng ating Diyos, papaikliin ang panahon. Sabi sa 23, kung may masasabi sa inyo o kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala. Ulitin ko lang, verse 23, mga kapatid, sabi dito ng ating Panginoong Hesukristo, no? Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala. Sapagkat may lilitaw na mga huwad na Mesayas at mga huwad na propeta. Maraming lalabas, mga kapatid. May lalabas na huwad na propeta o huwad na Mesayas, no? Sabi ng ating Panginoon sa Kristo, huwag tayong maniniwala. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw ang marami kahit na ang mga hinirang ng Diyos, no? Magpapakita sila, mga kapatid, yung mga lilitaw daw, lalabas na mga propeta o Misaya ay magpapakita ng mga kamangha-mangha, no? Na mga himala at marami ang maliligaw, mga kapatid. Kahit na ang hinirang o ang pinili ng ating Diyos ay maliligaw. Kaya bantayan po natin ang ating sarili, mga kapatid, ang ating puso. Minuminuto tayong manalangin, mga kapatid, upang hindi tayo maligaw, upang hindi tayo mapasama
dun sa mga maniniwala sa lalabas ng propeta at huwad na Mesaya, mga kapatid. Sabi pa dito, tandaan ninyo, ipinapaunawa ko ng sabihin ito upang kayo'y makapaghanda, no? Dapat na tayong maghanda, mga kapatid. Tandaan ninyo, ipinapauna ko ng sabihin ito. Yun po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Upang kayo'y makapaghanda, upang tayong lahat ay makapaghanda. Salamat at may salita ang Diyos na bigay niya sa atin. No? Salamat may mga pastors and bishops and leaders, no, na naglilingkod, na naghahayag ng salita ng ating Diyos upang tayo ay makapaghanda, upang mabago tayo, upang maging malinis tayo, upang makapagbalik loob tayo sa ating Diyos, upang tayong lahat ay maligtas, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa kanyang mga hinirang. Salamat sa kanyang mga pinili upang maghayag ng kanyang mga salita. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Salamat. 26, mga kapatid, kaya kung sasabihin sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sasabihin naman nila nga, naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala, sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran, no? Huwag tayong maniniwala. Nandun siya sa kwarto, huwag daw tayong pupunta. Nandun siya sa isang lugar na ganun, huwag daw po tayong maniniwala, dahil sabi ng ating Panginoong Jesucristo, darating siya, darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit, no? Sa kalangitan po yun, hindi naman po ang kidlat ay nasa lupa, di ba po? Nandun po sa kalangitan, so dun po siya manggagaling, no? Hindi basta naglalakad, hindi basta nasa kwarto o namamasyal kung saan, no? Parang siya po ang may sabi na parang gumuguhit na kidlat, sabi niya. Kung saan may bangkay, doon magkakatipon ang mga buitre, no, mga kapatid. Sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo yan. 29, mga kapatid, hanggang 31, ang pagparito ng anak ng tao. Sinabi na naman po niya ito. Sabi po dito, pagkatapos ng kapighatian sa mga panahong iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap. So dun po manggagaling ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi yung basta, uy, nandun daw ang Panginoong Jesucristo, nandun sa isang lugar na yan, o nandun siya sa isang silid, pumunta tayo. Huwag po tayong maniniwala. Dahil dito po, sinasabi po niya dito sa Mateo nga po, na ating binabasa, naririnig at napapag-aralan, na manggagaling sa alapaap. Una sinabi niya na parang gumuguhit na kidlat, ngayon naman makikita siya na nasa alapaap, mga kapatid. Ulitin ko. Sabi po dito sa verse 30, pagkatapos lilitaw sa langit, mga kapatid, pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. 31, sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako, kasama ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbabalik, ang kanyang mga anghel, at titipunin sa apat na sulok at sa lahat ng dako ang mga hinirang, ang kanyang mga pinili, mga kapatid. Kaya tayo, mga kapatid, no, pinapapaalahanan tayo, no, nagpapaalala ang ating Panginoon Jesucristo sa atin lahat na maghanda tayo, na maging matuwid tayo, maging malinis para sa kanyang pagbabalik, ay nakahanda tayo, na titipunin ng mga anghel at papanik sa kanyang kaharian. Amen and amen.
Verse 32 mga kapatid, ang aral mula sa puno ng igos. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito ay umuusbong at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na ang pagdating ng Anak ng Tao. Talagang malapit na, no? Uulitin ko lang. Sabi sa 33, gayon din naman kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na ang pagdating ng Anak ng Tao. Talagang malapit na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Hanggang ngayon, nandito po ang salita ng ating Diyos na ating naririnig, na ating nababasa dito sa Biblia, mga kapatid. Yan po ang mga sinishare ng totoong mga pastors and bishops, leaders na naglilingkod sa ating Diyos. Kagaya ko rin, mga kapatid, na dito po talaga ako direktang nagbabasa sa Biblia, no? Hindi po yung hanap tayo sa isang libro na ginawa ng ganyan, ng ganon, mga kapatid. Hindi naman masamang magbasa rin ng ibang aklat, no, na sinabi na ito din ay hango sa ganitong libro o sa Biblia, wala naman pong masama. Ibig ko lang sabihin, mga kapatid, na direkta po tayong nagbabasa dito sa Biblia. Dito po natin kinukuha yung ating mga napapag-aralan, yung aking sharing, mga kapatid, Kaya sabi ng ating Panginoon sa Kristo na yung kanyang salita ay mananatili, maglalaho ang langit at lupa, ngunit ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman. Amen. Verse 36, mga kapatid. Hanggang na po ito? Hanggang 43, mga kapatid. 44 po. Walang nakakaalam ng araw o oras, no? Ngunit, sabi dito, walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, no? Yung pagdating ng ating Panginoon sa Kristo, mga kapatid. Wala pong nakakaalam na sasabihin bukas darating na. No, wala po daw nakakaalam. Yun mismo ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, sabi. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang ating Diyos, Ama lamang ang nakakaalam ng lahat. Kung kailan mangyayari ang lahat. Kung kailan paparito muli ang ating Panginoong Hesukristo. No? Sinabi niya, mga kapatid, kahit ang mga anghel, kahit daw ang anak ng Ama, na kahit na siya ay hindi niya alam. Ang Ama lamang na nasa langit ang nakakaalam. Ang pagdating ng Anak ng Tao ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Ng mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noe sa barko. Ganon daw po ang mangyayari. Bigla, mga kapatid. Walang nakakaalam, no? Kung kailan nagsasaya ang mga tao, kung kailan nagiinuman, kung kailan kumakain, kung kailan nagsisipag-asawa ang mga tao, kumbaga kung kailan masaya ang mga tao, mga kapatid, saka po darating ang ating Panginoon sa Kristo. Yun po ang kanyang sabi. Kaya, mga kapatid, tayo na nakikinig ng salita ng ating Diyos at ito'y sinasapuso, isinasabuhay, tayo po ay laging maging handa. Lagi tayong manalangin, lagi tayong lumapit sa ating Diyos, lagi tayong magbasa ng kanyang mga salita, lagi tayong gumawa ng kabutihan, lagi tayong magmahal ng totoo, lagi tayong magpakumbaba, at lagi po tayong magpatawad. Lagi tayong maging handa, kapatid. Lagi kang maging handa. Amen. Hindi nila namalayan ang nangyayaring hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Walang nakakaalam. Ulitin ko lang, kumakain sila, nagiinuman, nagpapakasaya, nag-aasawa ang iba. Biglang dumating ang baha at sila'y tinangay, mga kapatid. Nung panahon po ni Noe. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng Anak ng Tao. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng Anak ng Tao.
Sa panahong iyon, may dalawang lalaki nga nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. No? Paulit-ulit na tayo pinaghahanda ng ating Panginoon sa Kristo. May dalawang magkaibigan na naglalakad. Kukunin ang isa at ang isa ay maiiwan. May dalawang babae rin o kadalagahan, mga kapatid, na kukunin ng isa at maiiwan ang isa. Kaya magsipaghanda tayo. No? Ibig sabihin, may maiiwan at may kukunin, mga kapatid. May isasama sa kalangitan. Kaya tayo ay maging handa. Manatiling tapat sa ating Diyos. Manatili yung ating pananampalataya ng buong buo, mga kapatid. Upang tayo din ay makasama sa mga hinirang na kukunin ng ating Diyos, ng ating Panginoon Jesucristo. Tandaan niyo po, mga kapatid, lagi po tayo maging handa na malinis at maayos tayo. Mabuting tao, mapagmahal, mapagpatawad at mapagkumbaba, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Tandaan ninyo, darating ang inyong, tandaan ninyo ito, kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya ay maghahanda at hindi niya pababayaan pasukin ang kanyang bahay. Di ba po, kung alam ng may-ari ng bahay na darating anong oras darating ang magnanakaw, maghahanda po siya syempre. Hindi niya pababayaan na pasukin ng magnanakaw ang kanyang tahanan. Parang tayo din, mga kapatid, yung mga puso natin, yung spiritual heart natin, mga kapatid, no? Hindi natin hahayaan yan na mapasok ng kaaway, ng kalaban o magnanakaw, no? Lagi tayo nakahanda, lagi tayo nananalangin, lagi nasa puso natin ng ating Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo, upang lagi tayo nakahanda at hindi yan manakaw, hindi tayo mapasok ng kalaban. Amen. 44, kaya't lagi kayong maging handa. No, inulit na naman, mga kapatid, napakinggan nyo na po na napakaraming sinasabi ang ating Panginoon sa Kristo dito sa verse 24, no? Chapter 24, mga kapatid, no? Napakarami niyang sinabing magsipaghanda kayo. Kaya kayo maging handa. Maghanda kayo, mga kapatid. Lagi niya pong sinasabi. Ito nga po, dito sa verse 44, kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman, mga kapatid. Verse 44, kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras ng hindi ninyo nalalaman. Maghanda po tayo. Maging handa lagi, mga kapatid. Hindi araw-araw. Hindi oras-oras. Minu-minuto tayo. O kung kinakailangan segundo, maging handa po tayo, mga kapatid. Verse 45 hanggang 51, mga kapatid. Dapat palaging maging handa. Kung mababasa nyo to, mga kapatid, balikan po ninyo ito kung gusto ninyo. Napakaraming sinabi hanggang dito sa huli, verse 45 hanggang 51, dapat palaging maging handa. Mababasa rin ito sa Lucas chapter 12 verse 41 hanggang 48. Sino ang tapat at matalinong alipin? Sabi ng ating Panginoon sa Kristo. Ulitin ko lang, mga kapatid, sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang minamahal ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Napakaganda, di ba? Sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Di ba po? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala sa kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya't sisimulan niyang bugbugin ng ibang mga alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman siya sa mga lasenggo, no? Pababayaan niya. Hindi siya
Inahalin tulad niya 'to do'n sa alipin ano ng Panginoon, no, o may boss ano. Pero ito po ay, sinasabi niya do'n sa mga totoong, naglilingkod sa kanya, 'no. Dapat magpakain, dapat patuloy tayong mag-share ng salita ng ating Diyos, maghayag ng salita ng ating Diyos. Hindi yung masamang alipin na matagal pa naman darating, hayaan mo muna sila. Saka na ako mag-share ng salita ng ating Diyos. Saka na ako maghahayag ng salita ng ating Diyos. Saka na ako magbabasa at mag-aaral niyan para i-share sa kanila. Hindi po dapat ganun. Dapat ngayon na mga kapatid, ngayon na ang tamang panahon upang tayo ay maghayag ng salita ng ating Diyos, maging mabuti una sa ating Diyos at sa ating kapwa, maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Maghayag po tayo ng salita ng ating Diyos, mag-share, mag-aral, magsaliksik ng salita ng ating Diyos upang tayo din ay maging handa at sharean din natin ang ating mga mahal sa buhay kung talagang mahal po natin sila, ang ating kapwa, upang sila rin ay maligtas, upang sila rin ay maging handa na kagaya natin, kapatid. Amen. Verse 50, babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya na inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari. Do'y tatangi siya at mangangali ang ngipin, no? Kung hindi tayo magpapatuloy mga kapatid, kung hindi tayo mag-share ng salita ng ating Diyos, kung ang gagawin natin ay matagal pa naman mangyayari yan, yung pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. Ang gagawin ko ay magpakasaya, magpakayaman, no? Uminom, kumain ng kumain, matulog ng matulog, mga kapatid. Paparusahan daw siya ng kanyang Panginoon dahil wala siyang ginawa, no? Hindi niya pinakain yung kanyang mga kapwa, mga kapatid. Hindi man lang niya sineran. Hinayaan niya magkasala. Pinabayaan niya, mga kapatid, at siya'y nagsaya. Paparusahan ng taong yun. Pero tayo, magpapatuloy tayo na maghayag ng salita ng ating Diyos. Magpapatuloy tayo, no, ng sharing ng salita ng ating Diyos. Kahit na mga kapatid, sabi ko nga noon, kahit sa simpleng paraan lang, kahit sa kagaya ng aking ginagawa ng pag-share, no, pwede tayo mag-share. 'Di ba? Lagi naman tayong nasa Facebook o kung nasan man ang iba, Instagram o kung saan man social media, 'di ba mga kapatid? Mag-share po tayo ng salita ng ating Diyos. At pag may nagtanong sa inyo, sagutin po natin sila ng maayos, no? At ipanalangin natin ang bawat isa na tayong lahat ay makapag-share ng salita ng ating Diyos. Maging handa tayong lahat, mga kapatid, tayong lahat, hindi lang ikaw, hindi lang ako, tayong lahat maging handa sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Dito sa ating binasa, mga kapatid, narinig po natin, nabasa natin na napakaraming sinasabi ang ating Panginoong Jesucristo, na paulit-ulit na sinasabi niya maging handa ang bawat isa. Hanggang sa huli na dapat palaging maging handa, no? Maging handa, hindi lang ikaw, hindi lang ako, hindi lang ang ating mga mahal sa buhay, hindi lang ang mga pastors and bishops and leaders, kundi tayong lahat na anak ng Diyos. Mga kapatid, magsipaghanda tayo. Yun po ang sinasabi ngayon ng ating Panginoon sa Kristo. Huwag puro kasiyahan lang. Huwag puro kung ano-ano lang ang ating gagawin na walang kabuluhan, na walang kabagay-bagay. Magsipaghanda tayo. Hindi masamang magtrabaho, hindi masamang kumain, hindi masamang matulog, hindi masamang magpahinga, mga kapatid. Pero ibig ko sabihin, mga kapatid, maghanda pa rin tayo. Kumain ng tama, magpahinga ng tama, magtrabaho ng tama, mga kapatid. Manalangin, mag-share ng salita ng ating Diyos, makinig, magbasa, mag-aral, mga kapatid. Yun ang hinihingi sa atin. Yun ang itinuturo sa atin ng ating Diyos. At laging maging handa sa kanyang pagbabalik, sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Maging handa ka, kapatid. Maging handa tayong lahat. Amen and amen and amen. Napakarami na naman nating natutunan, lalong-lalo na po ako sa paghahandang ito.
Talagang hindi lang talaga pagbabasa, hindi lang pag-share, kundi talagang isa puso't isipan ng salita niya. Gamitin sa pang-araw-araw, no? Gawing sandata sa pakikipaglaban natin sa ating buhay, mga kapatid. At laging maging handa. Yun po rin ang pinapaalala sa akin ng ating Panginoong Kristo, maging handa. Maging handa araw-araw. Oras-oras, minu-minuto. Yan din ang sinasabi sa inyo, mga kapatid, ng ating Panginoong Kristo. Maging handa tayong lahat. Amen and amen. Mga kapatid, salamat po. Salamat sa ating Diyos din sa aking nabasa na naman. Siya may kaloob nito. Itong aking pagbabasa, pag-sharing, yung pakikinig nyo rin dyan, mga kapatid. Diyos po ang may kaloob niyan. Hindi po yan aksidente na nandyan kayo. Talagang kayo po ay hinipo at tinawag ng ating Diyos upang makarinig ng kanyang mga makapangyarihang salita. Kaya tayo po ay magpasalamat sa ating Diyos. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa ating Panginoon Kristo. Salamat sa Holy Spirit na gumagabay sa atin. Sigu-segundo. Amen and amen. Kaya mga kapatid, tayo po ulit ay lalapit sa ating Diyos. Ihanda mo na, kapatid, ang iyong puso't isipan sa paglapit sa ating Diyos. Mga kapatid, ngayon na po ang tamang panahon. Maghanda po tayo. Magsiyuko po tayo, mga kapatid. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nang may gawa ng langit at lupa at nagbigay buhay sa amin at nagbigay ng lahat ng meron kami noon hanggang ngayon, Father God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Lord, salamat sa iyong mga salita na aking nabasa na naman, narinig namin ngayong araw na to, Father God. Salamat sa iyong mga makapangyarihan salita na bigay sa amin lahat. Sa iyong mga salita na papatatag sa aming pananampalataya at sa aming buhay. Nagbibigay katalinuhan, kasipagan at kaalaman, O Diyos, at nagbibigay ng kahandaan sa aming mga buhay. Lalo-lalo na ngayon, Lord. Sinabi ng aming Panginoon Kristo na kami maging handa. Huwag pabayaan na pasukin ng magnanakaw ang aming mga puso, aming mga isipan, ang aming buhay. Father God, huwag manakaw ang iyong mga salita na aming naririnig, nababasa at napapag-aralan. Salamat sa protection, O God. Salamat sa armor na bigay-bigay mo sa amin. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat, Lord. At nawa nga lahat, Lord, ay makarinig ng iyong mga salita. Maisabuhay nila ang iyong mga salita. Dalhin nila ito at gawing sandata sa kanilang pamumuhay, O God. Sa paglaban sa buhay. Sa paglaban sa mga pagsubok, O Diyos. Ang iyong mga salita, ang aming sandata, O Diyos. Salamat, Lord. Ganon din na ba ang aming mga presidente? Maging sandata nila ang iyong mga salita, O Diyos. Ingatan mo rin sila, Father God. Ang aming mga presidente, mga mahal sa buhay, mga kapatid sa pananampalataya, O Diyos. Ingatan mo rin sila, samahan, pagtagumpayin, O God. Ilayo mo po kami lahat sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso, at gawa ng kaaway, O Diyos. Salamat, Lord. And Lord, we pray na mawala na talaga, Lord. Lubusan ng tanggalin mo, Lord, ang virus na meron ng aming mundo at makapagsimula na kami muli ng mas maayos, mas masaya, mas masagana at mas tagumpay na pamumuhay na kasama ka, O God. Yun po ang aming panalangin at kahilingan sa inyo, aming Ama sa Langit. Mawala na ang virus na to. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. At gumaling na ang lahat ng may karamdaman. Anumang klaseng karamdaman, O God. Dahil walang imposible sa iyo, Lord. Pagagalingin mo na sila. In Jesus' name. Ang mga nagugutom ay muling sasagana. Ang mga walang trabaho muling magkakaroon ng trabaho, Father God. Magiging maayos na ang bawat pamilya, magmamahalan, magpapatawad at magpapakumbaba, O Diyos. Ang lahat ng tao, O God. In Jesus' name. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Thank you, Lord, sa pakikinig mo po sa amin na namang panalangin. Salamat, Lord, sa pagsama mo sa aming pag-aaral, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At muli, salamat sa protection, O God, na lagi mo pong ipinagkakalob sa amin. Blessings after blessings na ipinagkakalob mo sa akin at sa amin lahat, sa aming mga mahal sa buhay at kapatid sa pananampalataya. Salamat sa lahat ng blessings. Salamat sa guidance. Salamat sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago sa amin lahat, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat po. Muli, Lord, at lagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain, O Diyos. At iibigin ng buong puso't kaluluwa, buong lakas at pag-iisip, O God. At sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo, lahat tayo mga kapatid ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Salamat po muli mga kapatid. Salamat po. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa inyo mga kapatid dahil lagi kayo nandyan handang makinig ng salita ng ating Diyos. Salamat po. Muli,
Mabuhay po tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.